for Faith book, the book of faith, the Word of God, the Bible. Ngayon is on Ephesians chapter 1, 15 to 17. Basahin ko lang po. This is why, since I heard about your faith in the Lord Jesus and your love for all the saints, I never stopped giving thanks for you. As I remember you in my prayers, I pray that the God of our Lord Jesus Christ, the glorious Father, would give you the spirit of wisdom and revelation, the knowledge of Him. Palayan po tayo sa bakas ng salita. Ang gandang bagay na tinig yung Ephesian Church na isang simbahan na kung saan iba yung faith nila. Kaya sabi nga niya sa una, this is why since I heard about your faith in the Lord Jesus Christ and your love for all the saints. Tayo ba dumating na may nagsabi sa atin na alam mo, kakaiba yung faith mo. Isang faith na nakakahawa, isang faith na tibay, isang faith na nahahamon ako. Meron na ba nagsabi sa atin na alam mo, iba yung pag-ibig mo para sa kapwa mo. Mas inisip mo pa yung iba dahil yung mas inibig mo pa yung kapwa mo. Isang bagay din mga kapatid, no? Bilang isang mga anak ng Diyos, napapatotohanan ba natin to as our testimony sa ibang tao na nakikita nila talaga na yung pananampalataya natin ay pananampalatayang kumikilos, pananampalatayang nagpapatibay sa atin, pananampalatayang pinagmamalaki natin. Minsan kasi again, when we talk of our faith, minsan we talk of faith in God. Tanggap natin siya bilang Diyos at tagapagligtas. Pero yung faith ba natin ay mas higit pa doon sa pagtanggap na sa Kanya? Nakikita ba talaga na may bunga yung faith natin? Other than just yung bunga na pag-share ng gospel, ha? Pero ibang bunga na yung buhay natin, reflection talaga ng, sabi nga parang you are like living sa langit mismo, kung paano na yung buhay mo parang life of worship talaga sa Kanya. Sabi ni Apostol Pablo, dahil ganun yung nakita niya sa Ephesian church, sabi niya, I pray na mas lalo pang lumalim yung knowledge ninyo sa Panginoon. Gandang prayer. Kaya sabi nga niya, I thank God for you. Kaya dahil dyan, I pray. Sabi ni Pablo. Mga kapatid, minsan kasi ang nangyayari sa atin, we look often at prayer. Lord, kasi kailangan ko ng ganito. Lord, may kailangan akong ganito. Ang ganda rin, mas maganda kung titingnan natin ang prayer because, Lord, gusto kong makilala ka pa ng lubusan. Pakilala mo po yung sarili mo sa akin. Kailan naging gano'n yung prayer natin? Na hindi ka humingi, bagkus ang gusto mo lang, Lord, open my eyes upang makita ko talaga yung beauty mo. Upang makita ko talaga sino ka. Kasi mga kapatid, I tell you, pag ginawa natin yun na talagang kinilala natin ang Panginoon, mas higit kikilos ang Panginoon sa buhay natin. Yes, araw-araw nararanasan natin ang kabutihan niya. Pero the more that we come to know Him, the more we come near Him, doon mo makikita yung pagkilos ng Panginoon sa buhay natin ay kakaiba. I pray mga kapatid, dumating sa punto sa atin na ganoon yung maging prayer natin. Lord, nawa, makita sa akin ang aking pananampalataya, makita rin sa akin ang pag-ibig ko sa aking kapwa na mananampalataya. At dahil dyan also, gusto kong makilala ka in the full knowledge of who you are in my life. Other than just you are my Lord and Savior, kung hindi ikaw talaga yung relasyon sa iyo, being my Lord, turuan mo ako, Panginoon. Sana ganun yung maging prayer natin. Sana ganun yung tatahakin ng buhay natin bilang mananampalataya, bilang anak niya. Let us pray. Heavenly Father, I pray for each and everyone. Tunay, ang aming goal sa buhay namin ay yung makilala ka ng lubusan. Yun po yung maging prayer namin palagi. Sambit ng aming labi palagi
ang makilala ka ng lubusan and to grow in the knowledge of who you are. Hindi lang bilang aming tagapagligtas, kundi bilang tunay na Diyos, Ama ng buhay namin. Salamat dakilang Diyos sa pangalan ni Jesus. Amen at Amen.